Uh, Napaka-amazing ni God. Kung natatandaan po natin, about 2 weeks ago, pinagkalooban tayo ni God ng isang mensahe about the storm, di ba? Wala man tayong sa imagination, hindi natin may imagine na magkakaroon tayo ng super typhoon, gaya ng nababalita ngayong umagang ito na darating daw mamayang gabi. At yung mensahe na yon, as I was thinking, it was a preparation coming from God na tayo makapag-prepare. Diba? Napakabuti ng Diyos. Na kung tayo ay napagpala sa ating mensahe 2 weeks ago about the storm, about having faith even in the midst of the storm, at ngayon nga, nandito yung bagyong, anong pangalan? Juan. So may panibago pong bagyo at may panibago namang mensahe. Hindi yung nagkukulang si Lord. May panibago na namang mensahe about paano ba haharapin yung mga bagyong ito. Hindi natin ito sinasadya, pero I believe that there is a Holy Spirit that is continuously guiding us all para tayo ay maging safe sa ating pamumuhay sa araw-araw. Muli po, ako po ay bumabati sa inyo ng isang napakagandang umaga. Ganun din ang ating walang sawa pagsusubaybay sa ating social media, sa ating FB Live. Good morning po sa inyo. At of course, I want to greet the Lord a very, very good morning. Good morning. So, the title of our message is Courage in the Face of Danger. Katapangan sa harap ng panganib. Marahil po ito ay pwedeng tawaging part 2 or pinaka-sequel ng mensahe 2 Sundays ago. Marahil din kaya ganito ang mga tema ng ating mga mensahe. Ang sabi ko nga kanina ay inihahanda tayo ng Panginoon sa mga pwedeng mangyari sa ating buhay. Hindi naman natin may tatatwa eh. That the Lord said in His Word that in this life, we will have troubles. Hindi natin pwedeng alisin sa isipan ng ang ating Panginoong Yesus mismo nagsabing sa ating buhay ay magkakaroon ng mga troubles. But sabi niya, take heart. We are already overcomers. Na-overcome na natin ang mga ito at wala tayong anumang katatakutan sa anumang pwedeng mangyari sa ating buhay. Amen po ba? And we all know that life is full of uncertainties. Sa buhay po, marami tayong mga bagay na dumarating na lamang na hindi naman, walang katiyakan. Na hindi mo inaasahan ngayon, ang ganda-ganda ng flow ng buhay bukas, iba na naman. So, life is full of uncertainties po. Kaya nga ba, kung wala ang Diyos sa buhay natin, paano na nga ba tayo, di ba? And we are so blessed that nakilala na natin ang Panginoon and we truly believe that He is in our lives, in every day of our lives. Pero ang lahat po ng mga pangyayaring ito ay may dahilan ng Diyos. Kaya niya ito pinapahintulutan, yung mga sinasabi kong mga bagay-bagay na dumarating. Minsan hindi natin agad nakikita ang layunin ng mga nangyayari sa buhay natin. At minsan din, we question God and of all people. Sinasabi natin kay Lord, of all people, Lord, bakit kami pa? Of all people, bakit ako pa? Di ba? Kung minsan, tinatanong natin ng gano'n ng Panginoon. Sinasabi pa natin kung minsan, Lord, what am I doing here? Lord, why this is happening? Di ba? Kung minsan, sa tindi ng ating mga pinagdadaanan, ay natatanong natin ang Panginoon ng ganito. Parang
di akma sa isang tulad ko ang lugar na ito. Ganun yung mga tanong natin eh. Pero I want to tell you right now, hindi po aksidenteng naririyan tayo. Saan ka man ngayon? Iba-iba yung ating mga pinupuntahan, di ba? Yung mga ating mga destinasyon. Iba-iba yon. Paglabas natin dito, iba-iba yung kung saan tayo uuwi, kung anong klaseng buhay meron tayo, iba-iba. But I want to tell you that hindi po aksidenteng naririyan ka. Hindi tiyempo lamang na siya yung napangasawa mo. Hindi tiyempo lamang na siya yung naging anak mo. Hindi tiyempo lamang na ganyan ang naging trabaho mo. Mayroong purpose si God po sa lahat ng nangyayari sa kanyang mga anak. If you are a true Christian, God chose you for a purpose. Naniniwala po ba tayo doon? Pinili tayo ng Panginoon para sa isang, let us say, para sa isang malalim na layunin. So dito po, sabi dito po mag-umpisa yung ating mensahe. It is about Queen Esther. Ang saya-saya naman ni Sister Esther ngayon. Siya yung bida natin ngayon. So, today we are going to study the life of Queen Esther. Sino nga ba ang Esther na ito ng Biblia? Bago po naging Queen Esther si Esther, isa lamang siyang isang ordinaryong babae na galing sa Israel. Taga-Judah siya. At napapunta siya sa Persia na ngayon ay tinatawag na Iran. So, naging foreigner siya doon. So, ngayon pa lamang, nag-iisip ka na, kung hindi mo alam yung kwento ni Queen Esther, bakit siya naging queen? Diba? So, dito po, bago naging queen si Queen Esther, noon ay isang ordinaryong babae lamang doon, ang kanilang reyna ay si Queen Vashti. So, during that time, may malaking salo-salo pong nagaganap sa palasyo. Alam niyo kung gaano kalaki yung pagtitipon nila? Naranasan niyo na ba ang mag-party ng 180 days? Ganun po and grande yung kanilang, kung anumang pinagse-celebrate nila. They were celebrating 180 days of partying every day, 24/7. Walang uwian. Kaya mo ba yun, Sister May? Hindi. So doon, nag-happy-happy sila ng 180 days. So dito po, nung patapos na yung 180 days na partying, naisip ni Haring, ano pangalan niya? King Xerxes yata. King Xerxes. Naisip ng hari na ipatawag ang kanyang reyna. Siguro dahil sa kanyang pag-happy-happy, nakalimutan niya, si Reyna Vashti pala. Ba't di ko na ipakilala sa mga tao? So gusto niyang makita ng mga tao yung alindog ng reyna. Of course, kapag reyna maganda. At pinatawag niya ang kanyang reyna, pero hindi sa isang hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi po si Queen Vashti. Hindi siya nag-agree. Hindi siya nagpakita sa mga tao. So, dito po, of course, magagalit ang hari. Kapag sinabi ng hari, hindi na mababali po. So, dahil po doon ay, ang sabi ng kanyang mga councils, sabi niya, kung ito ay palalampasin mo, baka gumayo yung aming mga asawa. Hindi na rin kami pakikinggan. So, nung araw na yon, inalis po siya sa kanyang pagkareyna. Ganun po katindi yung hindi ka sumunod sa hari, maging yung kanyang asawa, inalis ang kanyang pagkareyna dahil sa pagsuway niya sa salita ng hari. So dito po, siyempre wala nang reyna. Naghanap na sila ng bagong kapalit ni Queen Vashti. So, maraming nagsipilahan. Mag-a-apply ng reyna. At sa maraming mga contestants, sa maraming mga candidates, bukod tangi po
si Queen Esther. Nag-stand out yung kanyang kagandahan. Napansin siya ng hari. Tawagin niya yun. At doon po ay, to make the long story short, pinulbusan, pinaliguan ng ilang araw, ganun po doon bago pakasalan ng hari ang isang babae, ilang araw din, mga isang buwan silang palaguan din. Ano sa Tagalog yun? Paggagandahin. So to make the long story short, siya na po ang naging reyna ng Persia. Si Queen Esther na noon ay hindi muna niya sinabing siya ay isang Israelita. Actually, siya po ay pinakilala lamang ni Mordecai na isang gatekeeper ng isang jaguar sa palasyo. Pinakilala siya. During that time, may narinig, ito pong si Mordecai, asawa na ng hari si Queen Esther dito, ay habang nasa gate siya at nagbabantay, may narinig siyang mga tao, mga dalawang katao na i-assassinate daw nila ang hari. So dito po ay nag-report agad-agad si Mordecai kay Haman Haman. Si Haman po ay isang mataas na official ng palasyo at siya ang nagsumbong sa hari at yun nga, pinatay po yung dalawa na pwedeng pumatay. Purely God's plan. Wag po nating sabihin hindi fair yung nangyari kasi walang credit si Mordecai. Pero it was purely God's plan na hindi muna siya bigyang credit dahil maantala po ang reward ni Mordecai ng ilang araw. Dahil sa tamang panahon po, nung araw na gagamitin na siya ng Diyos, ay nakita ng hari ang ginawang ito ni Mordecai. So si Mordecai po ay isang Israelita din, gaya ng kanyang pinsan na si Queen Esther. So the moral lesson here is, God never forgets. In His perfect time, in God's perfect time, nabigyan po ng credit si Mordecai. So people may ignore your faithfulness, pero ang Diyos may perfect timing po siya for His perfect plan. Na kung minsan, ngayong oras na ito, parang tayo nagtatanong, bakit ako hindi na-recognize ni God? Bakit sa aking trabaho hindi nila na-appreciate yung aking ginagawa sa office, ganon. Pero just hold on. Kasi God has perfect time for His perfect plan. Baka mayroong planong mas mabuti ang Diyos, kaya nga hindi muna niya nire-reveal yung iyong ginagawang sakripisyo kung saan ka man naroon ngayon. So nung nakita po ng hari, dito na, sa record na hindi pa pala nabigyan ng reward si Mordecai. Ngayon lang niya, after few months siguro, ngayon lang niya na pagtanto, si Mordecai pala yung original na tao na nakarinig nung plot ng assassination sa kanya. So, tinawag niya si Haman Haman. Ang sabi niya kay Haman, sa Esther 6:6, ang sabi po, dito na po iikot ang mensahe natin. Ang sabi ng hari, tinanong niya si Haman, alam mo Haman, itong si Mordecai meron pala akong utang na loob dito So what should be done for the man the king wants to honor? Ang tanong niya kay Haman, pero hindi pala sinabi ng hari yung kay Haman. Sa isip lang niya. Hindi alam ni Haman ito Ang sabi lang ng hari, alam mo Haman, ano bang gagawin ko dun sa taong gusto ko na parangalan? Siyempre, si Haman po, conceited yan. Malaking believe sa sarili. Hindi pa niya naririnig yung pangalang Mordecai, ganun ba? Sabi niya sa hari. Bigyan ng jacket yan. hindi yun. Ang sabi niya sa hari, actually, ang sabi niya, bigyan siya ng royal robe. Kala kasi siya Ako ito, bibigyan ako ng parangal ng hari. Sabi sa kanyang isip, mag-iisip ako ng maganda para
para yun ang mapangyari sa akin. Sabi niya, mahal na ari, sabi niya, bigyan mo siya ng royal robe. Napakamahal po nun. Milyon ang halaga nun, royal robe. At isa kanyo po siya sa kabayo. See kung ano yung nasa utak ni Haman. Ang isip niya siya yun eh. At iparada po niya siya sa buong kalupaan, sa buong palasyo, sa labas ng palasyo. Iparada po natin ang taong ito. Tuwan-tuwa si Haman, kala niya siya ito. At isisigaw po natin, ganito ang ginagawa ng hari sa kanyang mga pinangarangalang mga tao. Ang sabi ng hari, ganun ba? Haman, opo, ganun gawin natin. Akala niya siya na eh. Sige, tawagin mo si Mordecai. Napahiya po si Haman. Si Mordecai pala ang tinutukoy ng hari. At ang pinakamasakit para kay Haman, alam niyo nangyari, siya po yung umalalay kay Mordecai habang pinaparada si Mordecai. Alam niyo po, si Mordecai, hindi pangkaraniwang tao yan. Maghanap ka ng tao na full of pride, si Mordecai yon. Maghanap ka ng taong sobrang believe sa sarili, si Mordecai yon. Maghanap ka ng taong maliliit ang tingin niya sa kanyang mga kapwa-tao, si Mordecai yon. Si Haman yon. I mean to say, si Haman yon. Kaya nga ba si Haman dito ay naparusahan. Indirectly, hindi alam ng hari, naparusahan siya sa kanyang pag-uugali. Siya po yung umalalay sa kabayo ni Mordecai habang ipinaparada si Mordecai sa buong palasyo. So dito natin nakikita ang plot twist ng Diyos. Kung minsan ang taong gustong magpabagsak sa'yo, huwag kang mag-alala. There will come a time, sila po ang gagamitin para itaas ka. Ayaw man natin, pero mangyayari yon. Yung nakalimutan, pinapaalala ng Diyos sa itinakda niyang araw. Yung mga walang boses sa community, sa sosyedad, binibigyan ng Diyos ng oras para ang tinig nila ay marinig din. In Esther chapter 3, dito po natin talaga nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong kanyang mga pinili. Noong pinanindigan po ni Mordecai, kasi noon po, sabi ko niya sa inyo, iba yung rally ni Haman eh. Nagpagawa siya ng 50-footer, I don't think it's 50, basta malaking rebulto. Siya mismo nagpagawa siya ng malaking rebulto para sa kanyang sarili, sa loob ng palasyo. At pinahintulutan niya ng hari, iligtas siya kay Haman. At ang sabi ni Haman, nagbigay siya ng decree na ang bawat dadaan sa kanyang rebulto, yuyo po, na parang Diyos. So ginagawa ng lahat yon, pwera po kay Mordecai. At of course, magagalit po si Haman. Sino ba yung Mordecai na yan at hindi niya binibigyan ng respeto ang aking rebulto? Alam niyo sa kanyang galit, pinupuno ng bitterness sa puso. Hindi lamang si Mordecai ang gusto niyang ipapatay. Pwede naman niyang ipapatay si Mordecai eh. Pero hindi. Alam niyo kung sino yung gusto niyang ipapatay? Kung 100, kung 1,000 yung mga Israelites sa palasyo, gusto niya mamatay lahat. Ganun katindi yung galit niya kay Mordecai. So, dahil nasaktan po ni Mordecai ang kanyang pride at ang kanyang ego. At dito na po i-entra ang ating bida, si Queen Esther. To make the long story short, nabalitaan po ni Queen Esther ang mga pangyayari at sangkot na nga, hindi lamang si Mordecai na kanyang pinsan, kundi sangkot pati siya. Biro mo, kung pipirmahan po ng hari yung resolution na yon, yung decree na yon, pati siya mamamatay, Hudyo siya. Gusto ni Haman di Haman, mamatay lahat ng mga Hudyo sa palasyo. So dito po,
Iba yung naging feeling po ng reyna. Terrible feeling. Mahal niya ang kanyang mga kababayan. At hindi niya alam kung ano yung gagawin niya ng una. Pero ginabayan siya ng Diyos dito. Ang sabi niya, ang sabi ng iba, bakit di mo kausapin ang iyong asawa patungkol dito? Eh, ang problema po ganito. During that time, hindi mo basta-basta pwedeng kausapin ng hari. Kahit asawa mo siya. Actually, 30 days na siyang hindi kinakausap ng hari. Noong panahon yun. Kapag po may gustong kausapin ng hari, pinatatawag niya. Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta sa hari, mamamatay ka. Yun ang nasa isip po ni Reyna Esther. Paano ako makikiusap sa hari, mamamatay ako? Yun ang naging problema po ni Queen Esther dito. Kaya dito po, ginabayan siya ng Diyos. Ang sabi po sa Esther chapter 4, verse 16a, ang sabi niya, ikaw ay humayo. Tipunin mo ang lahat ng Hudyo. Tipunin mo ang lahat ng Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayunin ninyo ako. Ipag-fasting ninyo ako. Kasi mabigat po yung kanyang magiging role dito eh. Siya yung kakausap sa hari. Mamamatay siya dito pero okay lang. Gagawin niyang lahat para mailigtas yung kanyang mga kababayan. Ang sabi niya, ipag-ayunan ninyo ako. Huwag kayong kumain o minuman sa loob ng 3 araw at gabi. Sa mga ganitong sitwasyon, sa inyong sitwasyon ngayon, sa aking sitwasyon, marami tayong mga pinagdadaanan katulad ng pinagdaanan ni Queen Esther. Okay lang bang mag-pray lang? Okay ba na prayers lang? Dito po nakita natin, hindi lamang prayers, not just prayer. Marami sa atin, mabilis manalangin kapag may pangangailangan. Lord, heal me. Lord, save me. Lord, give me this, give me that. Lord, open the door for me. Lord, bless my plans. Pero mapapansin po natin sa Biblia, ang mga tunay na himala ay nangyayari hindi dahil lamang nag-pray ang isang tao. Prayer sometimes is not enough. Kundi dahil may isinukod sila kay Lord. May isinuko. Hindi lamang prayer. May sacrifice din. Sabi dito, hindi lang asking, kundi obeying. Hindi lang faith, kundi surrender. Amen po ba? Amen. Not just prayer. You have to show God something. You have to make a little sacrifice. Dito nga, ang ginawa ni Queen Esther, she fasted for 3 days and 3 nights. So dito po, ang sabi niya, I will fast, and my maidens will fast with me. Kung minsan, di naman literal na fasting. Other than praying, you have to give something to the Lord. In Esther 4:16b, ang sabi po, ako at ang aking mga babaeng alalay, ang sabi ni Esther, ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Sinasabi niya yung kanyang mga kababayan, mag-ayuno tayong lahat. See, they did not just pray. Wala po dito yung mag-pray kayo, and then God will answer our prayers. No! Tapos ay pupunta ako sa hari kasi napakabigat na dalahin yun eh. Napakabigat na task to talk to the king without the king giving you permission to talk to him. Nung panahon yun po, hindi gaya ngayon. Aking asawa, pasigaw pa kapag kinausap niya ako. Joke lang. Pero, iba noon eh. Hindi ka basta-basta pwede pumunta sa hari kahit pray na ka.
Mamamatay ka. Mamamatay ka talaga. Kaya nga ba napakabigat ito. Ang sabi ng reyna, pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas. See? It is against the law to talk to the king kung hindi ka pinatatawag. Sabi dito ng reyna, at kung ako'y mamamatay, di mamatay. Patay kung patay. If I perish, I perish. Ang sabi niya, patay kung patay. Ganito po yung puso ni Queen Esther. Mahal niya ang kanyang mga kababayan. Di katulad ng ating mga congressman ngayon, mahal nila ang kanilang mga sarili. Ba't ko ba naisip yun? Tawa naman si Sister May. Amen, Sister May. Amen. So, dito po, haharapin niya ang hari, by hook or by crook. Isang aksyon na pwedeng maging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya nga, she needed God's leading. Kaya nga, kapag ganito po, after a little sacrifice, after a little fast, ask for God's guidance. Iba na yung gabay ng Diyos. Kasi kapag tayo ay naninindigan lamang sa ating pansariling kaparaanan, baka tayo mag-fail. Sinasabi nga sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Diba? Yun ang tunay na success. Kung gusto mong success ang hinahanap mo, do not lean on your own understanding kasi yung understanding mo, ganito lamang. But God sees the whole picture. Kanino ka magdidepende? Kanino ka magtitiwala? Diba? Doon na sa nakikita niya ang lahat. So dito po, humingi siya ng leading kay Lord at nag-fasting siya. Why fasting? Siguro tinatanong niyo. Because fasting means surrender. It is like saying, Lord, I depend on you, not on myself. Yun ang fasting. Kung gusto natin kumilos ang langit para sa atin, dapat magpakumbaba muna ang puso. Diba? Sinasabi naman sa, I think in James, sinasabi that God resists the proud, and He gives grace to the humble. He gives favor to the humble. Napakalaking pagkakaiba po nun. When you want to ask something from the Lord, magpakita ka muna ng kapagkumbabaan. Kasi when you have that pride in your heart, in your mind, na mataas ang tingin mo sa sarili mo, God will never answer your prayers. But God gives favors to the humble. Sabi po rito, ang sabi po dito, okay. Sabi po rito, hindi ko sinulat, real breakthrough requires real sacrifice. Ang totoong tagumpay ay nangangailangan ng tunay na sakripisyo. Maraming tao nananalangin, pero kaunti lang po ang handang magsuko. This is a picture of the young rich ruler na makikita natin sa Matthew 19:16-22. Ang isang mayamang lalaking ito, mayamang binata, ay lumapit po kay Kristo. Ang sabi niya, Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? How can I go to heaven? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, obey the commandments of God. Then you will receive the eternal life na inaasam mo. Makulit yung lalaki. Sabi niya, meron pa po bang iba pa? Kasi nagagawa ko naman yung mga commandments ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, makulit ka eh. So, sige,
Alam ni Lord kasi mayaman yung lalaki. O siya, ganito na lang, sabi ng ating Panginoon, ipagbili mo ang lahat ng iyong mga ari-arian, ng iyong mga properties, at yung pinagbilahan, ibigay mo sa mahihirap. So, anong ginawa ng batang lalaki, mayaman? Tumalikod po siya, nakayuko. Dahil hindi po niya magawa. Siya lumapit kay Jesus, siya'y nagsik, naghanap, nagtanong patungkol sa eternal life, nagpray, naghanap kay Lord, pero nung sinabi ni Kristong isuko ang mga bagay na hinahawakan niya, ipagbilian na pagbilhan at ibigay sa mahihirap, bakit bigla siyang nalungkot sa tingin niya? Kasi bagamat mahal niya si Lord, pero mayroon siyang ibang mas minamahal. Yun ang siste. Yun ang malaking problema natin. Kapag mayroong isang bagay na higit na ang ating pag-ibig na inuukol doon, more than our love for God, baka papitawan sa iyo ni God yan. What will you tell God? Lord, ano yun, kayamanan ba? Lord, narinig mo na ang mga prayers ko, di ba? Yes, very, very good, Lord, pero di mo na ako a-attend. Marami akong dapat tapusin sa work. Pero ba, sabi ni Lord, isa yun po sa mga example na pwede natin gamitin dito sa kwentong ito. What else do I need, Lord? Ipagbili mo yung kayama, yung mga ari-arian, mabigay mo sa mga mahirap. Tayo rin, di ba? Minsan we compromise. We compromise on those things na tingin natin mas mahalaga sa Diyos. We compromise on our work, on our relationship with other people, on material things. Nakala natin ay mauubusan tayo kapag hindi tayo nag-double jump, na kahit linggo gagamitin mo para sa trabaho mo. Instead, ibigay mo kay Lord. Is that fair to God? And then ngayon, hihingi tayo ng tulong kay God. Lord, you are my number one. No, hindi akong number one mo. Look at you. Where is your heart right now? Am I your God or the money is your God? Your work is your God. Your husband is your God. Your girlfriend is your God. Your material things is your God. Your gadgets are your God. Am I your God? Ba't di ka sa kanila humingi ng tulong, mayaman ka? And then when that time comes, naalisin ni Lord yung ibang gods mo sa buhay mo, and then now, you will look unto God. Lord, now you are my God. Doon pa lamang ba natin bibigyan ng pansin si Lord kapag inalis na yung mga maliliit na other gods mo sa buhay? Masakit na yon. Mas mabuti pa ngayon na. Ilagay mo kung saan pwedeng nararapat ilagay ang Diyos sa una, sa pinakaulo, hindi sa buntot, hindi sa mga sobrang oras lamang ibigay kay Lord. No! Put God first in your life and you will never be last. Naniniwala po ba tayo doon? So dito po, huwag po nating hintayin na yung mga harang. Ang sabi ko nga, harang. Para ka di ka nagpapatuloy kay Lord, ay alisin mismo ni Lord ang mga yan para lang siya ay mapansin mo. That is a terrible thing to happen to you. I tell you this. Marami ang gustong mapalapit kay Jesus, pero ayaw nila ang cross ng discipleship. That will never happen to the ministry. Na hahayaan ka ng ministry, hahayaan ka ni Lord na magpadili-dali lang habang ang iyong mga kapatiran ay seryosong naninilbihan kay Lord. That will never happen. That God will continue to give favor on you. I tell you this. Lord, I will do it my way. Kababayaan ka ni Lord. Hindi ka niya pipigilan. Pero
sabi ko nga minsan, we can choose anything in life, but we cannot choose the consequences of those choices. Yes, we have that free will. Pwede ka lumabas ngayon. It's your will to get out of this church, do something for your own. God will let you do that. Pero yung consequence, hindi mo kayang pigilin. Darating at darating. So may mga bagay bang hinihingi si Lord na isipon natin, pero hinahawakan pa rin natin hanggang ngayon. Kaya nga ba hindi umaalagwa yung blessing? Hindi nagiging sobra-sobra yung blessings, parating may kulang. Ano ba yung mga kinikip natin yan? Pride ba yan? Secret sins, toxic relationships, wrong habits. Gusto mo parati kang nasa comfort zone, para kang reyna na hindi ka naman reyna. James 2:17 ang sabi po, without works, your faith is dead. Faith without works is dead. Is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay parang hindi tunay na pananampalataya. Kasi kapag sinabi mong may faith ka kay Lord, may kaakibat na gawa yun. Makikita sa iyo. Makikita yung faith mo sa pamamagitan ng karakter mo, ng ipinapakita ng sarili mo. Prayer is equivalent to faith, but obedience is faith in action. What is the result? God moves when the heart is willing to obey. Amen po ba? God moves. Napapagalaw mo si Lord. Napapasagot siya ng yes sa iyo. Kapag yung puso mo is on the first place, pinangungunahan mo ito ng pagsunod sa Diyos. Totoo po yun. Not just prayer. Not just prayer. Sabi po dito sa 2 Chronicles 7:14, malapit na tayong magtapos. If my people, ang sabi dito ni Lord, who are called by my name, and will humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and will heal their land. Tatanong ko ngayon, pray lang? Enough na yung manalangin, and then tulog ka na lang? It will never happen. Sabi nito ng ating Panginoon, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, tayo po yun, ay magpakumbaba. Number 1, ano po? Magpakumbaba. Sabihin mo sa iyong katabi, magpakumbaba. At nandun pa lamang yung panalangin. Hindi niya sinabi dito kung ang aking bayan ay manalangin. Hindi po. Ang sinasabi dito ng Panginoon, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay, number 1 is, mag-surrender ka muna. Ibaba mo muna, bumaba ka muna sa iyong trono. And then you can pray. See? Hindi niya sinabi agad-agad you pray. No. Magpakumbaba ka muna, and then you pray. And then you seek me. You seek my face, not only my hands. Kasi tayo po, kapag nag-pray tayo, Lord, give me this, give me that, agad eh. No. When you pray, seek God's face first. How to seek God's face? Purihin mo muna siya. Magpasalamat ka muna. Tingnan mo muna yung kanyang kagandahan. Tingnan mo muna yung kanyang kabutihan. Tingnan mo muna yung mga nagginawa niya niyang mabuti sa buhay mo. That is seeking God's face. Hindi yung agad-agad, enter ka, Lord, I want this. This is my shopping list, Lord. No way. Hindi ka patikyan ni God. Seek my face and turn from your wicked ways. See? Ang dami mo nang hinihingi ni Lord. Not just praying. Not just praying. Sabi niya,
Hanapin mo ako at tumalikod ka sa iyong masasamang lakad. Lord, nagnanakaw man ako, nangungupit man ako, pero give me this and give me that. Ibibigay ba ni Lord? No way! Ang sabi dito ni God, then I will hear from heaven. Kailan niya ikaw pakikinggan? Kapag nagawa mo na yan. Not just praying. Na-pray na ako eh. No! You humble yourself first. You pray and seek my face and turn from your wicked ways. Then I will hear from heaven and I will forgive your sins. Ano yung last? At aking paggagalingin ang iyong lupain. God will bless your life. God will bless your life. So, hindi lang pray, kundi turn away. Hindi lang ask, kundi surrender. Esther surrendered. And the result, ano yung result? Deliverance. Ang takot niya sa hari na ipapatay siya, hindi po yun nangyari. Never. Kasi pinangginggan siya ni God. Naging mabait yung hari. Kinausap siya ng reyna. At of course, to make the long story short po, napakinggan yung tinig ni Queen Esther. Hindi na ipinapatay ng hari yung lahat ng mga Hudyo, kasama si Mordecai, kasama si Esther. At ano pong nangyari? Actually, bago nangyari yun, nagpagawa na ng electric chair si Haman. Hindi. Yung bitayan. Ano sa English yun? Kung saan binibita yung mga tao, may yung stage dyan. Dyan, patatayuin si Mordecai sana. Doon bibitayin. Ginamit po ng hari yung pinagawa ni Haman na yon, hindi kay Mordecai. Kanino po? Kay Haman gahaman. Yung pinagawa niyang bitayan, ang sabi ng hari, bitayin si Haman na may masamang pag-uugali. Ba't niya papatayin si Reyna? Ba't niya papatayin yung mga si Mordecai at ang mga Hudyo? So yung pinagawang bitayan po ni Haman, doon siya binitay din. Kaya nga wag po tayong sobrang kalmante sa ating buhay. Yung bang sobrang yabang, sobrang bilib sa sarili, ganun lang po, babalik ka rin ni Lord yan. Parang gulong ng palad yan. Hindi habang panahon, 20 views lang si Caesarea. Darating ang panahon, darami yung views mo. Babalik ka rin ni God yan. O, ayaw mo pa? O, di ba? Wag lang sobrang yabang. Okay. So, pwedeng balik ka rin ni God. Wag tayong sobrang yabang. Ayaw ni Lord yun. So, nangyari ang lahat ng ito dahil mayroong isang Esther ang nanalangin at kumilos at nagsakripisyo. Ganito po, kumilos ang Diyos. Tahimik lang minsan. Parang wala lang pero hindi siya natutulog. And He never comes late. He is always on time. Naniniwala po tayo doon. God is working even when it seems He is silent. Parang wala eh. Parang hindi ko dinig yung sagot ni Lord eh. Parang ang tahimik niya sa panalangin ko. Only in the book of Esther, hindi po nabanggit ang pangalang Diyos. So maniwala kahit sa hindi. Halughugin niyo ang buong Biblia, nababanggit ang God. Only in the book of Esther, never it mentioned the name God. Diba? Parang, it is amazing na hindi como silent yung God ay hindi na siya magtatrabaho. Pero hindi nga nabanggit yung pangalan ni God sa book of Esther, pero ramdam nila ang kanyang kamay. Right people, right timing, right protection, lahat po ito ay orchestrated ni God. Kung tahimik si Lord sa buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin wala siya. He is working behind the scenes.
You are placed where you are for a purpose. Hindi aksidente ang trabaho mo, pamilya mo, church mo, kung saan ka man naroon. God positioned Esther to save her people. God also positioned you to influence, to help, to lead, and to stand. Lord, bakit ako nandito? Because you are needed there. Huwag nang itanong. God will reveal it to you someday, kung hindi man ngayon. Sasagutin ka ni Lord kung bakit ka nariyan ngayon. Baka ngayon, hindi mo alam, pero in the future, malalaman mo. The rich young ruler refused. The result, missed breakthrough. Same prayers, but different response. Different results. Okay. Kapatid, baka may hinahanap ka kay Lord ngayon. Kaya na ngayon ang kinakausap ni God. Baka may prayer request ka na matagal na hanggang ngayon ay wala pa. Ang tanong, nagsugod ka na nga ba talaga? O mayroon ka pang kinikip dyan na ayaw mong ibigay kay Lord? Prayer without surrender is just words. Nanalangin na ako eh. Ibigay ko na. It's just Ibigay ko na. words. But prayer plus sacrifice plus obedience, the end result is breakthrough. Nginig sabihin ko nito, ang panalangin na walang pagsuko ay parang salita lamang. Pero kapag ang panalangin ay sinamahan mo ng sakripisyo at pagsunod, doon nangyayari ang tunay na breakthrough. Breakthrough is pambihirang tagumpay po. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog. Marami po ang nagdarasal pero hindi sumusuko sa kalooban ng Diyos. Maraming nananalangin pero gusto pa rin sila ang masusunod. Kaya walang nangyayari. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ay nasa puso ng mga handang magpasakop sa Kanya. Ito ang paglapit natin sa Diyos whenever we pray. Pero hindi sapat ang humingi lamang. Kailangan kasama rito ang pagtanggap na ang Diyos ang may mas mabuting plano. Sakripisyo. Hindi lahat ng breakthrough ay instant. Minsan kailangan mong isuko ang pride. Isuko ang sarili mong kagustuhan. O kaya, maghintay. Kahit mahirap. Number 3, last but not the least, obedience o pagsunod. Kapag sinabi ng Diyos, gawin mo ito, gawin mo. Kahit hindi mo gets, kahit hindi madali, kahit hindi sikat, kahit para sa iyo ito ay illogical, gawin mo ito. At kapag nagsama-sama ang tatlong ito, panalangin, pagsasakripisyo at pagsunod, doon bumubukas ang langit. Doon gumagalaw ang Diyos sa paraan na hindi nagagawa ng tao. Doon nangyayari ang breakthrough sa pamilya, sa buhay, sa ministry, sa puso. Breakthrough follows surrender. Can we bow our heads and pray? Let us come before the Lord. Panginoon, salamat po sa mensahe nito. Nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa, panibagong pagtutuwid, panibagong kalakasan. Lord, show us what we need to surrender. At kami tatanima sa iyong kagustuhan ng Diyos. At bigyan mo kami ng kalakasan para kami ay makasunod sa iyo and change our desires, Lord, to match yours. Palitan mo yung aming mga desires nito para po ito ay maging katulad ng mga desire. Salamat po. Maraming salamat. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Our best. Palapakan natin ang Panginoon.
Sinayaya, pamatas lumalit mo sa bawat bukas. Sinugin mo ang bagyo, Jesus, ikaw ang kanilang ko. Iwanan mo ay nais ko. Sa bukas ko ay naroon, Jesus, sa'yo ang pinakakaramba. Lagi kang matulog, noon ngayon at bukas. Pangako mo palagi, ako'y pinapalakas. Puso'y magulang pag-asa. Sa bukas ko ay marunong, Jesus, sa'yo ang pinakakaramba. Kailangan niya pa yun. Kailangan niya pa. Ipawas ko rin ang jacket ko. Napaka-ganda po ng mensahe ng ating Panginoon para sa ating lahat. Hindi ko po alam kung itong closing ko ma-justify ko dahil napaka-powerful po ng mensahe. But I hope na maibigay ko po yung pinaka-conclusion dahil isa na naman pong karagdagan sa ating kaalaman ang naging mensahe, ang revelasyon ng Panginoon. Siguro po, napansin niyo na merong revelation si God sa mensaheng ito. Ang sabi po, courage in the face of danger. Lagi naman pong merong danger sa ating paligid, hindi po ba? Ano bang sitwasyon, laging merong danger. Minsan napaka-tranquil, napaka-tahimik ng ating sitwasyon, pero hindi natin alam, meron pong panganib na nandiyan lang sa tabi-tabi. Pero depende rin po kung paano tayo magpo-cook up sa mga peligrong ito sa buhay natin. Nakita po natin nakaraan, itong linggong ito, yung hinarap na peligro ng mga kababayan natin sa Cebu. Nakakaawa po yung kanilang naranasan. Sigurado po lahat ng taong yan nanalangin. Wala po sigurong umiisa na hindi nanalangin dahil wala na po talagang pupuntahan ng mga tao during that time. Pero sabi nga po, minsan nananalangin tayo. Meron tayong kalakasan, pero napakalimitado po ng ating kalakasan, ng ating mga panalangin minsan po. Bakit kaya minsan yung nananalangin tayo, pero parang napakahirap na umabot sa ating Panginoon? Siguro po merong kulang. Kapansin niyo po, bakit nga ba pinahintulot ng Panginoon yung ganong sakuna na nangyari nakaraang bagyo? Hindi po ba ang Panginoon gusto niya lagi tayong malapit sa Kanya? God wanted us to draw near to Him. Gusto niya lagi tayong tumatawag sa Kanya, lagi tayong humihingi sa Kanya. Lagi natin siyang sinasaliksik. Yun po ang gusto ng Panginoon. Siguro maraming tao ang
nakalimot sa Panginoon. Kaya ganun po yung mga kaganapan. Kasi sa kasaysayan po, no? Ayun pa lang po nangyari ang ganyang kagrabeng kalamidad o sakuna sa ating mga kababayan. Sabi ko nga po, bakit ba ang tao kapag nananalangin tayo, pag may nangyaring problema, sakuna, sakit sa atin, lagi po natin sinasabi, Sister, pakipag-pray nga ako. Pakipag-pray niyo nga ako sa inyong congregation. Tulungan mo naman ako kasi kailangan ko ng prayer. Totoo po yan. Prayer can move mountains. Pwede pong pagalawin ang panalangin ng bundok. Kasi powerful po siya. Yung corporate prayers, maganda rin po yan kasi nakikinig ang Panginoon kapag marami ang dumadalangin para sa mga kahilingan natin. Pero alam niyo po ba, sa araw na ito, nakita po natin, meron pong revelasyon ng Panginoon na hindi po sapat ang panalangin lang. Sabi nga ni Pastor, kailangan po may kaakibat na fasting, may kaakibat na sakripisyo at pagsunod sa ating Panginoon para pakinggan po niya yung ating mga daing, yung ating mga panalangin. Hindi po sapat yung pong sinasabi rito kapag nananalangin tayo, Lord, isang buwan na akong nananalangin, wala pa pong sagot. Napakatagal naman po. Kapatid, baka may kulang. Baka kaya hindi pa sinasagot ni God. Meron siyang hinahanap sa atin. Baka po meron tayong nakakubli ng mga kakulangan sa Panginoon. Baka meron tayong mga kasalanan na tinatago. Baka meron tayong mga pag-uugali na hindi maganda na gusto ng Panginoon na baguhin natin. Gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ito po yung sinasabi kong revelasyon kanina. Naging revelasyon po sa akin yan na hindi po sapat ang fasting. Maraming tao kapag may hinihingi kay God, sabi, uy, mag-fasting kayo. Huwag kang kakain ng 2 araw para makinig si God. Yung fasting po, symbolic lang po yan. Parte po siya kapag may hinihingi tayo. Pero symbolic lang po yan. Isang halimbawa po, sa Book of Jonah, paborito ko po itong aklat na ito, Jonah. Nang sinabi po ng Panginoon na gugunawin niya ang Ninive. Si Jonah po, siya ang propeta na pinadala ng Panginoon. Although si Jonah matigas ang ulo, ayaw po niyang magpunta. Umiiwas po siya sa sinasabi ng Panginoon sa pinag-uutos. Hanggang siya po ay pinakain sa balyena ng Panginoon. Yung po ang kwento ni Jonah. Pagdating na 3 araw, iniluwa po siya ng balyena sa Ninive. Ito po yung lugar na sinasabi ng Panginoon na kailangan sabihanan niya. Bigyan niya ng warning. Ano po yung warning? Ang sabi ng Panginoon, gugunawin ko ang Ninive kapag hindi nagbago ang mga tao. Alam po ninyo, natakot ang lahat ng tao sa Ninive sa pamumuno ng hari. Anong ginawa ng hari? Lahat po ng kanyang mga tao, kanya pong sinabihan na sila ay mag-aayuno, magfa-fasting. Hindi lang po mga tao, pati mga hayop. Hindi po nila pinakain ng ilang araw, mga tao gano'n din po. Kasi po, nananalangin sila para hindi po magunaw ang Ninive. Pero alam niyo po ba, hindi pa naging sapat yung fasting na yon. Sa kanila, literal po yung fasting, talagang hindi sila kumain, pati hayop. Lahat ng kanilang alaga. Ang isa pang ginawa nila, nagsuot po sila ng saklot. Yung saklot, ito po yung sako. Ito po, nagsisimbolize yung saklot. Ito po yung kababaang loob. Ang sinabi po ng hari, kailangan sila'y magbalik loob sa Panginoon, magpakumbaba. Yung kanilang pagiging arogante, pagiging ma-pride, mayabang, alisin po nila lahat yan. At lahat po ng mga tao, alam niyo po ba, sumunod po sila sa sinabi ng hari na yan. Kaya anong nangyari sa Ninive? Ito po ay pinagbigyan po sila ng Panginoon, hindi po niya ginalaw ang Ninive. Ito po yung sinabi kanina sa 2 Chronicle 7:14.
Sabi ni God, if you will seek my face, if you will turn away from your sins, and, ano isa? And humble yourselves, then I will heal your land. Ito po ang ginawa ng Panginoon sa Ninive. Kaya, ito rin po siguro ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Hindi lang po yung basta na, panalangin mo ako, pag-pray mo ako, hindi po yun. It should come from within us. Magbago po tayo. Kung meron po tayong itinatago sa Panginoon, i-surrender po natin. Hingi po natin ng tawad. Kung meron mga bagay-bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, gawin po natin para ma-please si God. Siguro po, itong pinanalangin natin, hindi matutuloy ang bagyo. Kung talagang gagawin natin yung role natin. Alam niyo po ba, itong mensahe nito ni Pastor, na i-relate ko po sa mensahe kahapon ni Sister Ria. Yung pong, sayang po, wala kayo kagabi. Ang ganda ng mensahe. Yung pong commitment. Sino nga, ang topic natin about being courageous, no? Ang masasabi ko po, committed Christians are the courageous people on earth. Bakit po? Kasi naghahanap tayo ng katapangan, magiging matapang. Kung hindi po tayo committed Christians, hindi tayo pwedeng maging matapang. Yung ating katapangan, limitado po yan. Pero kapag committed po tayo, we are committed Christians. We have committed everything to God. We have surrendered everything to God. Ano po mangyayari? Wala na po tayong takot. Hindi na po tayo matatakot anuman ang dumating na panganib sa buhay natin. Bakit? Alam po natin, kinumit na natin lahat kay God. We have surrendered everything to God. Paano po ba yung pagiging committed natin? Alam niyo po, we are now living in the last days. No? Kung ngayon pa lang tayo mag-iisip, or after a while, doon pa lang natin ma-realize, baka it will be too late. Siguro po, simulan na natin. Paano ba maging committed? Bilang Kristiyano, ano pa dapat natin gawin? Siguro po, we have to start showing that we love God. Unang-unang, mahalin natin ang Diyos. We have to serve God. Gawin po natin yung role natin sa ating mga ministry. Hindi naman po mahirap ang magbigay ng oras para kay God. Nabanggit kanina ni Pastor, di ba? Hindi ako available ngayon. Sorry, wag muna ngayon. May bagyo ngayon, hindi mo na ako pupunta. Ba't ka matatakot sa bagyo? Kasama mo si God. If you are committed to God, kahit kayo, hindi ka niya hayaang mabasa kahit isang patak ng ulan Hindi po ba? Kaya salamat po sa mga kapatid natin na naririto. Pinatunayan natin that we are committed to God. Ang dami pong bagay na pwede natin gawin para sa ministry, para ipakita natin kay God na committed tayo. Alam niyo mga kapatid, ano man po ang dumating sa buhay natin, wala tayong katatakutan, magiging matapang tayo. Because we know that God is with us all the time. Sabi ko, we are now living in the last days. Napapansin niyo po mga kaganapan, parang hindi nakapalipaniwala. Higit pa po dyan ang darating sa mga susunod na araw. Baka hindi niyo po nababasa yung sa Amerika. Nagkaroon ng shutdown ng government sa Amerika. Yung Atlas na paparating, I think by December. Alam niyo po yung Atlas from NASA? Isang malaking parang spaceship na hindi ko alam kung alien ang laman noon. At ang kasing laki niya, ang sakop niya ang Manhattan, ganun kalaki. It's on the way. Hindi lang po binobroadcast, kaya hindi ko alam. Ayoko mag-comment kasi hindi ko alam yan. Nababasa ko lang. Magbasa kayo about US government. Marami na po mga kaganapan na hindi natin sukat akalain. Malay natin, nagsisimula na yung New World Order. Ito na po yung paparating ng Antichrist, we don't know. But we are living in the last days. Ano po dapat natin gawin? We need to stand firm. Maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Maging matapang po tayo. Sabi ko nga, wala tayong dapat ikatakot. Dapat matapang tayo kasi God is with us. Salamat po. Nawa ng pagpala po tayong lahat. God bless us all. Let's stand up. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa
mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. Tunay pong kami napagpala, Panginoon. Ang aming spiritual life po, Panginoon, muli na naman po nadagdagan dahil alam po namin, Panginoon, ang mensahe mo, ito po'y makakatulong para sa ikabubuti ng aming spiritual na buhay. Lord God, salamat po sa mga taong naririto. Salamat po, Panginoon, at ang bawat isa na naririto nagkaroon po ng katapangan para magpunta rito marinig ang mensahe mo. Alam po namin, Panginoon, kasama po namin kayo. Kaya wala pong alalahanin ano man ang dumating sa buhay namin. Lord God, salamat po sa aming pastor na nagbigay ng mensahe mo. Salamat po sa aming mga praise and worship team na puro pagpapala ang naramdaman namin sa umagang ito. Lord God, ang dalangin po namin na maging mapayapa ang aming kapaligiran, ang buong bansa, Panginoon, sa kabila po ng peligrong dala ng bagyong ito, Panginoon. Lagi mo pong tulungan ng bawat isa, protektahan mo po kami. And Lord God, we are praying for our needs. Kayo po mag-provide, Panginoon, ang aming mga kapatiran na wala pong kakayahan para bumili ng pagkain. Panginoon, kayo po mag-provide. Ang mga kapatid namin na nangangailangan ng mga financial na blessings, Panginoon, kayo pong umabot sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon. Kayo pong magdala ng kagalingan, Panginoon. Lord God, wala na po kaming mahihiling dahil you are more than enough, Lord God. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong unconditional love. Thank you, Lord. Salamat po sa lahat-lahat. Muli po, binabalik namin lahat ng kapurihan, kapasalamatan, at kaluwalhatian sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Thank you, Lord.